Go. Magandang araw sa inyong lahat. Inanyayahan ko kayong magsitayo. Binibining Julia, maaari mo bang pamunuan ang ating panalangin? Amen. Amen. Maaari na kayong magsiupo. Sa araw na ito ay ating tatalakayin ang tungkol sa maikling kwento. Ano nga ba ang maikling kwento, Ria? Tama! Ang maikling kwento ay isang maikling salaysay hinggil sa isang mahalagang pangyayaring kinasasamputan ng isa o ilang tauhan at may iilang kakintalan o impresyon lamang. Mayroon tayong mga elemento ng maikling kwento. Una na rito ay ang tauhan. Pangalawa, ang tagpuan, at ang pangatlo naman ay ang banghay. Ano nga ba ang tauhan? Ang tauhan, class, ang nakasentro mismo sa pangyayari. Mayroon din itong pantulong na tauhan. Pangalawa, ang tagpuan. Ano ang tagpuan? Tama, Annalyn. Ang tagpuan ay isa sa elemento ng kwento kung saan at kailan nagaganap ang mga pangyayari sa isang maikling kwento. Pangatlo at panghuli ay ang banghay. Matutukoy natin dito ang maayos at malinaw na pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento. Meron tayong 5 bahagi ng banghay. Una, ang saglit na kasiglahan. Pangalawa, suliranin o tunggalian, kasukdulan o sa Ingles ay climax, kakalasan at ang panghuli naman ay ang wakas. Ang saglit na kasiyahan ay ang pagpapakilala sa mga pagsubok na darating sa buhay ng mga tauhan. Pangalawa, ang suliranin. Ang suliranin o tunggalian, ito ay tumutukoy sa paglalabanan ng pangunahing tauhan at sumasalungat sa kanya. At mayroon itong iba't ibang uri. Ano nga ba? Ang kaapat, ang kasukdulan. Ang kasukdulan ng isang maikling kwento ay ang pinakamataas na uri ng kapanabikan. Kakalasan. Ang kakalasan ay magiging kinalalabasan ng isang pangyayari. At ang panghuli naman ay ang wakas. Ang wakas, dito natin malalaman kung malungkot o masaya ang nangyayari sa mga tauhan ng maikling kwento. Ito rin ang resolusyon ng isang kwento. Naintindihan ba, class? Mabuti naman. Ngayon, mayroon akong isang maikling kwento na babasahin. Ito ay pinamagatang ang Reynang Matapat. Ngunit sa hindi pa rito ay mayroon tayong pangkatang gawain mamaya. Hahatiin ko kayo sa 3 grupo. Ang unang pangkat, ang inyong susuriin ay ang tauhan at tagpuan ng maikling kwento. Pangalawang pangkat naman ay saglit na kasiglahan at suliranin o tunggalian ng kwento. At sa huling pangkat naman ay ang kasukdulan, kakalasan at ang wakas ng kwento. Sige, magbilang. Mabuti at may mga pangkat na kayo. Akin ang babasahin ang Reynang Matapat. Si Reyna Sama ay isa mula noon lalong nakikilala ang kaharian ni Reyna Sama dahil sa kahigpitan dito sa pagpapatupad ng kautusan dahil sa katapatan. Maaari niyo nang simulan ang inyong gawain. Narito ang pamantayan. Nilalaman o visual aids. 10 puntos. Sa presentasyon ninyo, mayroon itong 5 puntos. Sa kooperasyon naman ay mayroong 5 puntos. At ang kabuuan nito ay 20 points. Very good. Now, maaari nyo nang simulan ang inyong pangkatang gawain. Sige, at tapos na kayong maaari nyo nang i-present. Unang pangkat. Bigyan natin sila ng 2 palakpak. Kalawang pangkat naman, bigyan ng 1 bagsak. Sa ikatlong pangkat, bigyan ng masigawong palakpakan. Magaling class at naging maayos ang inyong presentasyon. Mayroon akong katanungan dito, Julia. Maaari mo ba ang sagutan? Bakit mahalagang pag-aralan ang maikling kwento at ang mga elemento nito? Magaling, Julia. Tama ang iyong sinabi. Sa pagtataya, maaari ba kayong maghanda ng sangkapat na papel
at lagyan ito ng inyong pangalan ng section natin at 1 hanggang sa 5 na bilang. Number 1. Ano ang maikling kwento? Number 5. Ano ang isang uri ng maikling kwento? Ipasa na inyong mga papel. Ngayon, bago tayo magsiuwi class, mayroon kayong takdang aralin na kailangan ninyong gawin sa inyong bahay. Narito ang panuto. Magsaliksik o hanapin sa internet ang mga definisyon ng mga sumusunod na susing salita at ilagay ito sa buong papel. Naintindihan ang panuto? Mabuti. Mayroon akong nilagay dito na 7 mga salita upang inyong suriin. So, maging maingat at huwag gamitin ang AI ng mabuti. Ng palagian. Maraming salamat.